Pagdating po sa dwelling place ng Panginoon, hindi po siya pwedeng sasabihin natin tayo po'y bisita. Kasi ang bisita, papasok, tapos lalabas din. Hindi siya yung sasabihin mong nananahan, nakatira. Pero pag sinabi po nating dwelling place ng Lord, dapat po, tayo pong mga anak ng Lord, naninirahan po tayo doon. Naintindihan po natin? Dapat naninirahan po tayo doon. Sino po sa inyo may mga bahay? Ayan, kung wala po kayong bahay, bibigyan kayo ni Gob. No? Di ba may bahay po tayo? Pag tinanong ka, saan ka naninirahan? Meron kang address na sasabihin. No? At hindi ka doon sasabihin mo na bisita ka sa bahay mo. Tama po? Diyan sa bahay mo, naninirahan ka, diyan sa bahay mo, andyan mga gamit mo, diyan sa bahay mo, andyan yung mga importanteng mga gamit mo, diyan sa bahay mo, parang feeling safe ka, kaya yung mga gold mo, mga kayamanan mo, mga jewelry box mo, mga ano mo, no? Nakatago diyan, pati yung bahay ng gagamba, andyan. No? Nandiyan, lahat ng klaseng bahay, nandiyan na, no? Na kung saan po doon sa bahay natin, naninirahan po tayo doon. No? Kilala na doon ka nakatira. Sa dwelling place ng Lord, dapat din po tayo ay hindi bisita. Amen. Tayo po ay dapat naninirahan sa presensya ng Lord. Amen. Dapat nandun kaya dapat alamin natin yung secret place natin sa Panginoon. Sabi po dito, the secret place is a place where we meet God. Tanong, pag wala ka doon sa secret place, saan mo minimit si Lord? No? Pag wala tayo doon sa secret place o wala kang secret place, saan mo minimit si Lord? O baka hindi natin minimit si Lord. Kaya ang tanong kamusta po ang ating mga secret place? Tanungin mo nga katabi mo, kamusta ang altar mo, kapatid? Kamusta ang ating mga altar? Sabi, the Lord promises to reward those who seek Him. No? Sabi mo sa katabi mo, may reward ka pagdating sa Lord. No? Those who seek God, merong reward sa Lord. Ano daw po yung reward na iyon? Sabi, this reward is God Himself. Kaya kapatid, ang Lord, tayo po, dapat, kapag doon sa mature, yung pinag-aaralan ko kasi yung maturing faith, no? Pag sinabi po nating mature in faith, hindi po matured kasi yung maturity, process yan, no? Ongoing. So, pag sinabi natin yung mga taong mature ang kanilang pananampalataya, hindi po yung reward ng blessing ang hinahanap nila. Ano yung hinahanap nila? Hindi yung reward ng power na meron na makukuha sa Panginoon. Ano po yung gusto nilang makuha? Si Lord mismo. Kaya they are not seeking yung hands lang ng Lord na kumikilos, kundi they also seek. Importante po sa kanila, yung they will seek His face. Yung mukha ng Diyos. Hindi yung kapangyarihan lang ng Lord, hindi yung blessing lang ng Lord, kundi si Lord mismo ang kanila pong blessing. Amen. Ikaw ba, ganun na po ba ang ating puso na ang reward natin? Si Lord mismo. No, this reward, sabi daw po, those who seek God, may reward. At yung reward daw po na iyon, is God Himself. Amen. Nothing can compare to this eternal treasure. Wow. Sinabi po dito, eternal. Hindi lamang po ito treasure, no? Kundi panghabang buhay po ito na treasure. At wala pong sino man o walang maiko-compare po daw po doon sa reward na iyon. Amen. Hallelujah. Kaya kung si Lord nasa iyo, kapatid, nasa iyo na ang lahat. No? Kasi si Lord ang source. Amen? Si Lord ang source. Si Lord ang source ng lahat ng bagay. Kaya sinasabi yung reward na ito, nothing can compare. Kasi eternal treasure po ito
Sabi, deep within the heart and soul of many saints resides a desperate hunger for more of God. Sino dito uhaw ka sa Lord? Uhaw, presensya ng Panginoon. Sabi, this is a season. Ito daw po yung season, panahon when the saints of God will discover that true intimacy is stirred in the secret place of the Most High. No, ito daw po yung season na kung saan marami po o sasabihin natin yung true intimacy o yung pagiging po natin, intimate sa Panginoon, yung totoo, sabi, true intimacy natin sa Lord. Sinasabi po dito na kung saan, dito po natin makikita, mas madidiscover si Lord o yung secret place ng ating Panginoon. A desire not merely for manifestation of power, but for His majestic living presence. Amen. Na kung saan, ito yung panahon na kung saan, kapatid, mas gugustuhin ng mga anak ng Diyos yung manifestation ng presence ng Lord kesa doon sa manifestation ng power ng Lord. Kasi pag nasa iyo na sa Lord, automatic na po, nasa iyo na yung power, nasa iyo na yung authority. Amen. No? Pero kung kakalimutan natin, yung mismong si Lord Himself, at parang, ang dami kasi ngayon sa mundo ngayon, ayun na ang gusto power. Tama po ba? Do, sa ating government, yan ang kinauuhawan ng marami. Yung power, yung authority, yung right, no? Kaya ipag-pray po natin ang ating bansa. No, wag na tayong makigatong, makisulsol, no? Wag na tayong maki-DDS, maki-Marcos, maki-ganito, maki-Cayetano, Win Gatchalan. Kundi ipag-pray po natin iyan, kapatid. Amen. No, wag ka na makipag-away sa asawa mo. Hindi, sige to ganyan. No, wag ka na makipag-away sa anak mo. Hindi, si ganito, ganyan. Hindi mo alam, magkakaibigan din naman yung mga ibang yun. Kayong mag-asawa, galit pa rin, pero yung mga inaano nyo, mga magkakakampi rin naman o mga magkakaano rin. No, kapatid, ang kailangan po, ipag-pray po natin, na pinag-pray natin sa ating bansa, righteousness and justice. Amen. No, sinasabi po dito, ayan ang gagawin. Sa kabila na, ewan ko po kung inyong nararamdaman o nararanasan po, na kung saan itong panahon na ito, kailangan magsumiksik ka sa Diyos. Dahil kapag wala kang effort na ginawa, hindi mo basta-basta mararanasan ng Lord. Nararanasan niyo po iyon. Kaya marami ngayon kasi, alam mo yun, marami ngayon, impatient. No? Ano ba Tagalog? Marami ngayon, walang pasensya. No? Walang pasyente. No? Marami ngayon yung, ang diling mainip. No? Ang daling mainip. Pero alam niyo po ba, pag sinabi natin, kung titignan po natin spiritually, kasi isa po yung sa nababasa ko, naaaral ko, na kung saan, pagdating po doon sa trained na Kristiyano, ang laki ng difference doon sa trained na Kristiyano at saka doon sa sasabihin mong baby or immature na Christian. Yung immature, ang daling mainip. Tignan mo nga yung katabi mo kung madaling. No, yung mga immature, ang daling mainip. Kapatid, parang katulad ng mga bata, di ba may mga anak po ba kayo pamangkin? Di ba parang ang daling mainip? Pag sinabi nilang I want chocolate or I want ice cream, wait lang, may kausap pa. Hindi mo masisisi kasi immature pa talaga sila. Bata pa talaga sila. Hindi mo yan pwede sabihin, ito walang pasensya to. Hindi. Kasi talaga nasa age pa sila. Kaya meron po tayong level, di ba? May adult. Yan. O, tingnan mo yung katabi mo. May senior. O, pero hindi pa yung senior. No? Kasi nandun pa sila sa age na immature pa sila.
Pero ang pangit naman po kung may edad ka na at nagdidede ka pa, 'di ba? Parang wala na po sa order iyan. No? That's why sinasabi yung mga immature Christian, ang daling mainip. Kaya hindi makatagal po sa church. No, kaya hindi makatagal. Ang tagal naman yan. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang gulo na. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Pero alam niyo po yung mature, tatahimik lang yung magpipray. Magtsatsaga yun. Po-focus sa Panginoon. Yun yung trained, no? Spiritually. Ito sa panahon na ito, kapatid, allow the Holy Spirit to train you. No? Hayaan mo na turuan ka ng banal na Espiritu. Hayaan mo na kahit i-rebuke ka, i-correct ka ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, deep calling unto deep. No, nabasa na natin yan sa Psalm. The first step toward the secret place of the Most High in Psalm 91 verse 1 begins with a desperate, hungry heart. This longing draws us to seek true, deep intimacy with Christ. One can hear the cry of David's longing heart in Psalms 42 verse 7. Ito po yung sinabi at cry ni David. Sabi niya, deep calls unto deep at the noise of your waterfalls. All your waves and billows have gone over me. Sabihin mo nga, deep calls unto deep. Now is the time. Pwede po ba natin basahin yung color blue na na-highlights? 1, 2, 3, fire. Now is the time to go deeper into the Word of God in order to go higher with the Lord. Kapatid, ito po'y very important o pwede natin sabihin essential sa buhay ng isang Kristiyano na kung saan dapat po tayong magpalalim sa salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magpalalim ka sa salita ng Lord. No, meron po tayong Bible reading every day. Kamusta ang ating Bible reading every day? Tanungin mo nga yung katabi mo, kamusta? Nakakapagbasa ka pa ba ng Bible? No, nakakapag-devotion ka na ba? Magbabasa sana ako, kaya lang biglang may nag-notify. Biglang dumating si Shopee. At kapatid, wag tayo magpa-distract. Amen? Sabi, now is the time to go deeper into the Word of God. Alam ko po, marami sa inyo, marami sa atin, naging covenant natin na tayo po'y magpapalalim through the Word of God. May mga iba sa atin, talaga naman, na kinumit mo yan sa Lord. No, naaalala natin yan. No, may iba sa atin, kinumit natin yung sarili natin na itong 2026 na ito, talagang magiging faithful ako sa Bible reading natin. Tanong, nagagawa mo pa ba, kapatid? Noong January, kinumit mo yan sa Lord na kung saan magiging faithful ka. Ako nga po, kami ni Pastor, i-invest po talaga. Minsan si Pastor, bumibili siya ng mga books. Ngayon, naghahanap kami ng mga bagong Bible. No, ito nakakalungkot eh. Marami tayong pera pagdating sa ibang bagay. Pagdating sa mga outing, kahit magkano pa yan. Pero kamusta po yung ating spiritual? Kamusta na paglalaanan ba natin yan ng sasabihin mo na kaya mong laanan kahit magkano? Yung Bible mo, willing ka bang bumili kahit na sabi mo magkano yung Bible na yan? O parang kontento na tayo sa parang, tawag nga dito, yung electronic Bible. Kapatid, kahit mahal ang Bible, totoo po, mahal ang Bible, lalo na yung kapag maganda yung gugustuhin mo po. Pero kahit mahal yan, iba naman yung makukuha mo dyan. Amen? No? Ayan na nakakalungkot, parang ang hirap natin maglaan pagdating sa mga spiritual na bagay. Pero pag outing, pero kapag mga gala sa labas, kahit magkano yung ticket, kaya mo pumunta, kaya mo mag-avail.
Pero kamusta yung Bible mo? Baka wasak-wasak na yung Bible mo. Baka wala ng cover. O baka wala kang Bible. Ay, nakakalungkot yan. Si Israel po, binilan ni Pastor Jums nung kasi si Pastor, merong binili si Pastor Jums na book na hindi po siya Bible pero learning po siya Pero pang-adult yun. Yung lahat na mga gustong malaman in the Old Testament, mga tsaka sa New Testament, binili ni Pastor, malaki po siyang libro. No? Nagulat kami, si Israel, kada uuwi po kami, pupunta na ng kwarto yan. Pinapagalitan ko, bakit ka pumupunta agad ng kwarto? Yung pinapagalitan ko, napapansin ko siya, kada uwi, pupunta ng kwarto, papasok agad sa kwarto. Tapos sabi ko, ano ba to? Nagkukulong saan? Baka nagsiselfone o hindi naman nagsiselfone. Pagtingin ko, may dalawa yung kanyang binabasa, yung libro na yon at saka yung Bible. Uy, mukhang mag-aano yung anak ko. Grabe, may Bible na, meron pa yung book na yun, nakagano talaga seryoso. Maya-maya tinatanong ako, no? Kasi meron dong names of God, mga patungkol po talaga sa nilalaman ng Bible, na mga gusto nating matutunan. Pero kapatid, sabi ko nga kay Pastor, bumili ka niyan, ang mahal niya na. Sabi ko, ang mahal niya na. Pero nung nakikita ko na inaaral nung anak namin, at saka kailangan din talaga namin. Pero kapatid, yun yung sinasabing eternal treasure. No? Kung kaya natin maglaan sa mga bagay, sa mga pagkain, sa mga kinakain natin, no? Kaya natin pumunta sa mga coffee shop na kahit na ang o-orderin mo lang isang slice na maliit, nagkakahalagang 1,000 plus, tapos may coffee ka pa na 2,000 plus ang coffee mo, wala pang creamer yon. Kaya natin bumili ng gano'n, no? Tapos pipicturean natin, no? Kaya natin bumili ng gano'n. Kapatid, mas maglaan tayo pang-spiritual. Hindi ko po sinasabing, wag na kumain na gano'n. Sabi ni Pastora, wag kaming hindi naman po gano'n, no? Pero alamin po natin, ano importante sa panahon na ito? Sabi, now is the time to go deeper into the Word of God. Para daw po in order to go higher with the Lord. The Spirit of God has been actively steering this deep desire. Pag ikaw daw po ay may malalim na desire, kagustuhan pagdating sa Spirit, pagkilos ng Panginoon, andyan po ang Diyos. He is willing na iparanas yung kanyang presensya. He has been fanning the flame of discontentment within the hearts of God's people. Inaapoyan, mas lalong pinapaapoyan ng Lord. No, kapag ikaw ay may malalim na desire, mas lalo pa yan aapoyan ng Lord. Sabi, resulting in a profound hunger for not merely the power of God, but the presence of God. Ito na dapat po ang heart natin. Hindi po tayo uhaw doon sa kapangyarihan ng Diyos, pero uhaw po tayo doon sa presensya ng Lord. Amen. No, sino po dito, gutom na. Ayun na, kaya kumakain na. No, dapat mas lalo tayong gutom sa Lord. No, sabi dito, ayun na yung dapat dinidesire po natin. Uhaw, gutom sa presensya ng Lord. As we abide in the presence of God, we are saturated with His love and light. Sabi mo nga sa katabi mo, I declare love and light sa iyo, kapatid. Thank you po, Lord. Sabi Psalm 36 verse 9, basahin po natin, 1, 2, 3, 4. For with you is the fountain of life, in your light we see light. Tignan mo yung katabi mo kung nagliliwanag. No, dapat tayo po yung nagliliwanag. Sabi, for with you is the fountain of life, in your light we see light. Kaya without God, there is no light. Naunawa mo, kapatid, kung wala ang Diyos, walang liwanag. Kapag walang Panginoon sa ating buhay, walang liwanag. Ano meron?
dilim. Kaya malabo, walang direksyon. Sabihin mo sa katabi mo, praise God, nasa Lord ka. Kaya lumiliwanag tayo. Within His presence, the fullness of joy is found, and a merry heart does good like a medicine. Sabi po sa Proverbs. Sabi dito, yung good heart or merry heart, no, is like a medicine. Gamot daw po iyan. Yung ikaw ay may joy sa puso. Amen? No? Pansinin mo yung tao, kapatid, na laging malungkot. No? Yung tao na laging puno ng, lahat naman nagkakaproblema. Pero yung tao na sasabihin mo ang laging laman ng isipan problema. Sabi yung merry heart is like a medicine that's good for the body. Kahit sa physical, kapatid. No? Kaya i-enjoy mo kung anong meron ka sa Lord. I-enjoy natin yung buhay Kristiyano natin, hindi po pabigat. Sunday na naman. Sayang di ko na ilagay yung picture namin nila Pastora Cynthia dyan. Iinggitin ko sana kayo sa Boracay Sayang di ko na ilagay. Sabi ko pa naman kahapon, ilalagay ko yun sa PowerPoint ko. Kaya lang, galing na doon, ano-ano na po kami. No? Sunod-sunod po yung aming dapat kahapon, sa Lumban din kami. Kaya lang, in-adjust na lang namin yung schedule para makapunta naman sa Cainta kasi ang tagal na sa Cainta. Etong week na to, sunod-sunod na naman po. So kahapon din, galing din po kami sa Body of Christ, kasama natin yung mga magiging pastor na po. Sister Lisa, Sister Ellen, Sister Jo, Sister Angie, Brother JR, no? Sister Con, no? Sila yung mga magpapastor na. Sumayaw po ba kayo ng ibuhos mo? Si Pastor John Luklukan. Ay, Jonaber Luklukan. Thank you po, Lord. Mga kapatid, no, i-enjoy natin yung pagiging anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Lord. Kung may challenge lang yan. China-challenge ka. Anong meron ka? Ilabas mo, ipakita mo. Amen? Si Lord nasa iyo. Sabi, never forget. It is the joy of the Lord where we gain, our strength. The joy of the Lord is our strength. No, yan ang ating kalakasan. Kapag napapangiti natin ang Lord, kapag nag-worship tayo sa Lord, strength po natin iyan. Kaya sinasabi ni Teacher CJ kanina sa ating Sunday School, wala pong araw. Hindi yung ikaw ay pinagpalang araw, diyan ka lang mag-worship. Kapag may challenge, may problema, hindi ka na mag-worship. Hindi po iyon ang worship. Amen. Hallelujah. Kasi yan yung strength natin. Amen. Sabi po dito ito, kilala po ba natin ito? Ayan, pag Shalom Initiative, nagpapahula. Pag mga image na ganyan, ang hirap mo. Halos pare-parehas naman mga muka. Pero makikita mo na lang, may mga dyan, may mga cue, no? May mga clue dyan. Sino po kaya iyan? Nehemiah daw si Ezekiel. Sino po? Yan po ay si King David. No? Makikita natin, meron ditong harp. No? Kilala siya na worshiper ng Lord. A man after God's own heart. No? Makikita po natin yung buhay nito ni David, yung intimacy na meron po siya sa Lord. Kaya tinawag po siyang a man after God's own heart. Sa New Testament naman, makikita natin na parang merong katulad din ni David. Sino po yun? Si John the Beloved, na lagi nakahilig sa ating Panginoon. So tignan po natin yung buhay ni David. David's request. Many in our days can relate with the hungry heart of David as he pens the Psalms. No, these love poems to God are filled with the heart cry of a man seeking for a deep personal relationship with the Lord Himself. No, makikita daw po natin, ito si David, ang dami po niyang Psalms sa Book of Psalms,
na kung saan may request siya lagi sa Lord. At ang request niya sa Panginoon, hindi po yung request na sasabihin mo, pengi akong noon, pengi po akong ganito, ganyan. Ang request niya lagi sa Lord, yung intimacy, yung deep relationship niya sa Panginoon. Laging yun po yung kanyang uhaw. Makikita po yung pagkauhaw niya sa Lord. Sabi, again and again, David expresses a fire, passionate, burning desire to intimately know the Lord on several levels of experience. First, he desires to know the Lord face to face. Amen. Makikita po natin, kaya siya tinawag a man after God's own heart. Kasi laging ang desire ng kanyang puso, kung ano yung puso ng Diyos. Kahit na mahirap po yung kanyang sitwasyon. Sino po sa inyo nakapanood nung yung kay David, yung David the movie, di ba yung David the movie? Ang ganda po niya, kahit na pambata siya, makikita mo, ang ganda po ng pagkakagawa. So si David, laging ganun ang desire niya. To seek God, to know God, to see God face to face. Basahin po natin, Psalm 63 verse 1 to 4, 1 to 3, fire. God, I can't get enough of you. I work up such hunger and thirst for God, traveling across dry and weary desert. So here I am in the place of worship, eyes open, drinking in your strength and glory, in your generous love. I am really living at last. My lips praises like fountains. I bless you every time I take breath. My arms wave like banners of praise to you. Wow, palakpakan po natin ang Diyos. Ganito po siya. Sabi niya, I bless you every time I take a breath. Kada hihinga siya, pinupuri niya ang Diyos. Binibless niya ang Panginoon. Kada paghinga niya. Parang thank you po, Lord. Praise the Lord. Ini-imagine ko, pag gising niya ng umaga, bagong matulog, laging thank you po, Lord. Kasi every time I breathe, andun ang papuri niya sa Panginoon. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, be like David. Tingnan po natin David's repentance. Paano po mag-repent si David? Paano siya magpakumbaba sa Lord? Kasi si David, like us, nagkasala. Amen? Si David, kahit na siya'y man after God's own heart, si David, meron din ginawang hindi tama. Amen. Ayan na yung sisilip-silip at may nagandahan, may nakitang maganda, at meron pa siyang ginawang binilang niya. Ang dami rin po niyang nagawang hindi tama. Pero kakaiba po ito, si David, mag-repent at magpakumbaba sa Diyos. Sabi, David has gained the knowledge that he cannot find the soul satisfaction and fulfillment that he deeply desires from other relationship. Sa kanya po, ang satisfaction ng kanyang soul, ng kanyang buhay, ang kanyang fulfillment, walang iba kundi yung relasyon niya sa Diyos. Sa madaling salita, wala nang ibang pinaka-importante sa kanya kundi yung kanyang relasyon sa Diyos. Tanong kapatid, kamusta relasyon natin sa Lord? Kamusta relasyon natin? Baka mas maraming importante sa atin kaysa sa Lord. Kaya mong umabsent pagdating sa gawain ng Lord. Pero kapag may outing ka, hindi mo kayang umabsent. Ang dali po nating bitawan yung ganun. Hindi lang tayo, marami. Marami ngayong Kristiyano, parang andali. Andali sabihin na, I love you, Lord. Pero pag pag-uusapan na, gawain ng Lord, tumapat sa outing. Kakalungkot. Pero nangyayari po iyan. Tanong, nangyayari po ba yan? Nangyayari iyan. Pero si David, wala na pong ibang importante sa kanya, kundi yung relasyon niya sa Lord. He desires to know the Lord as a person with whom he can share times of intimate fellowship.
When he fell short of this experience, ito, napaka-importante at magandang puso ni David. David repented before the Lord. Pag siya po ay nagkasala, nagpapakumbaba. Siya yung taong sasabihin mo na pwede na sanang libre, pwede na sanang okay. Pero hindi, sabi niya, I will pay the price. Psalm 32 verse 5, I acknowledge my sin to you and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Ayun naman pong kagandahan ng puso ng ating Diyos. Pag tayo lumapit sa Lord, kaya tayong patawarin ng Lord, kaya tayong linisin, kaya tayong i-restore muli ng Diyos. At kay David, hindi po nawala yung sasabihin mong title niya, A Man After God's Own Heart. Amen. Now, after coming clean with God, David is free from all guilt and condemnation, and he can say from within the depth of his being, basahin po natin, Psalm 32 verse 7, You are my hiding place. You shall preserve me from trouble. You shall surround me with songs of deliverance. Amen. Niyo po, pag binasa mo yung buong Psalms, no? Matututo kang maging intimate sa Lord. Kasi yung nagsulat na yun, intimate sa Panginoon. Amen? David has come to understand that only the Lord can satisfy the longing of his soul. He has completely abandoned himself to the Lord as his hiding place. Sabi mo nga, hiding place. Now, next, David's reliance. As a result of this repentance, David then desired to know the Lord as one in whom he can place infinite trust. Kapatid, sa panahon na ito, saan ka nakarely? Sino yung higit na pinagkakatiwalaan mo? Sabi sa Psalm 56 verse 11, David the psalmist writes, In God, I have put my trust. I will not be afraid. What man can do to me? Grabe po yung confidence dito ni David. Ano magagawa ng tao? Sino mang tao sa akin? Hindi ako matatakot kasi yung tiwala ko nasa Lord. And those who trust in the Lord will never be put to shame. Hindi kayo papahiya ng Diyos at hindi ka mapapaya. Pag sinabi ng Lord sa'yo, pinagaling na kita, pinagaling ka na ng Lord. Pag sinabi ng Lord sa'yo, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Kapatid, may nagtanong po sa amin, Pastor, paano po kaya kayo? May mga nagagano sa amin. May nag-aalala na, walang work si Pastor Jums, walang work si Pastor Rachelo, may dalawa silang anak, nag-aaral. Sabi, paano kaya sila? Paano sila nabubuhay? No, paano kaya yung ganito, ganyan? Alam mo, sabi ko nga, hindi rin namin gaanong masagot yung ganun eh. Ang lagi lang namin sinasagot, si Lord. Kaya kami buhayin ng Diyos. Amen? Do, napatunayan na yan ng Panginoon. Nung lockdown po, doon pa nag-resign si Pastor Jumani. Yung iba nangangailangan ng work nung lockdown. Kasi nga, syempre walang kikitain. Si Pastor Jums, doon pa siya nag-resign. Kasi doon siya pinag-resign ng Lord. Mag-aaral si Israel. Ako po, ang tuition pa ni Israel medyo matindi. Pero alam niyo po, nakita namin yung faithfulness ng Lord. Nung dating may work si Pastor, may health card kami. Alam mo nangyayari, laging may sakit yung mga anak namin. Lalo si Israel. Di ba po, naalala niyo, lagi kaming ayan yung mga taga-bisita sa amin, sila si Sir Annabel, magdadala ng Goldilocks yan. No? Sa totoo lang, nung may health guard kami noon, lagi pong lagi kaming nako-confine sa ospital, na-a-admit, lalo si Israel. Nung nawala ng work si Pastor Jumani,
hanggang ngayon, di po kami kahit Israel, si Ahava. Kaya si Ahava, hindi pa yata nakakaranas na ma-admit yan sa, wala eh. That's the glory of God. That's the goodness of the Lord. Amen? And that's the faithfulness of the Lord. Saan ka magtitiwala? Sumakit man tuhod mo, ipagkatiwala mo sa Lord. Amen? Hindi naman po sinabi ng Lord, perfecto na yung ating katawan. Talagang may mga challenge at i-expose tayo ng Lord sa mga ganyan challenge. No? Pero kamusta? Nasaan ang tiwala natin? Kapatid, dapat ang tiwala natin sa Lord. David's trust and expectancy flow from the heart of love, appreciation and worship. Yan kanya yung tiwala niya sa Lord. No? Yan ang kalakasan niya. Worship niya sa Lord. In this new level of intimacy with David, the Lord spoke to him and imparted these very encouraging promises. Basahin po sa Psalm 32, 1-3 fire. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. Sabi, wag daw po tayong katulad ng horse. No? Kailangan mo pang paluin bago sumunod. No? Kailangan pang hilahin, kailangan pang bago sumunod. No, yung nakita na po kayo ng kalesa? Dadalhin namin yung kalesa, di ba? No, kailangan mo pang paluin para, kailangan pang bago sumunod. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka horse. Ikaw ay tupa ng Diyos. Amen. Tayo po ay tupa ng Lord. Amen. Sabi, yung tupa ng Lord, nakikinig, sumusunod. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay tupa. Hindi tupak. Tupa. Sabi, David's repentance has brought him into such an intimate closeness to the Lord. Ang ganda po, yung kanyang repentance, nag-lead po ito sa kanyang intimacy sa Lord. Mas lalong lumalim. Yung ang ganda po, no, parang kada inaamin mo yung kasalanan mo sa Lord at nagpapakumbaba ka, doon ka pala pwedeng maging close lalo sa Lord. Pero hanggat tayo po ay magmamatigas, pwedeng mawala yung ating relasyon or intimate relationship sa Lord. I will guide you with my eyes, sabi ng Lord, that David is able to sense the desire of the Lord concerning him apart from words being spoken. Seeking to take David even farther into true intimacy, the Lord exhorts him to both responsive and obedient. Do not be like the horse or like the mule. Si David, responsive and obedient. Tumutugot at sumusunod. Yan ang tupa ng Diyos. Amen? Unwavering desire and focus. We also desperately need the same clarity of spirit-led protection and guidance that David experienced. As world pressures and religious confusions increase, we must heed this exhortation in the Word and unconditionally make the Lord our portion. Amen. Sabi, unwavering desire and focus. Hindi po siya yung sasabihin mo na we-wave si David na kanyang focus or na out of focus. Kapag may mga challenges, may mga nangyayari o may pressure na nangyayari, nananatili yung kanyang desire, nananatili yung kanyang focus sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, focus. Thank you. Kaya sabi po sa word ng Lord, fix your eyes on Jesus. Psalm 91 promises deliverance and victory in the time of trouble. Ano daw po? He that dwells in the secret place of the Most High. Sabi, this secret place is a place set apart. Sabihin mo nga, set apart. Where can we withdraw from the activities of our daily life experience. We will be able, alam mo yon yung, ang dami mo sanang gagawin.
Pero dahil alam mo na kailangan ka na sa secret place, si-set apart mo at papasok ka doon sa secret place, we will be able to clearly hear with our spiritual ears and then appropriate with words into our spirit and digest them until they become a personal reality within us. Kapatid, sabi for us to have a victorious life, lalo na po sa panahon na ito, lalo na sa end times, kapatid, kailangan maging matalas ang ating pandinig. Spiritually, maging matangas ating mga pandinig, lalo na po sa tinig ng Diyos. Amen? The Lord desires those who will choose Him for Himself alone, apart from anything that He might do for them in blessing and provision. Revelation 3:18, basahin po natin. I counsel you to buy of me gold tried in the fire, that you may be rich. Kapatid, tayo po ay pinapadaan ng Diyos sa apoy. Sino dito naranasan mo na ginanyan ka ng Lord? Ginanyan ka na ba ng Lord? No? Ipinadaan ka sa apoy. At kapag pinadaan sa apoy, kapatid, hindi po yan sasabihin mo, ang sarap! Ang sarap! Isa pa! Kundi alam mo, talagang pagtuturo ng Diyos, madalas masakit. Madalas mahirap. Pero pagkatapos naman daw po, makikita mo yung napakagandang resulta. Kaya sinabi that you may be rich. Amen. Kaya hayaan mo lang, turuan at many distracting influences that seek to draw us away from a true. No? Ang dami po ngayon. Kasinungalingan. Ngayon, pag nakinig ka ng balita, hindi mo na alam ano totoo. Lalo na po kung ang pinapanood lang po natin ay yung mga vlogger or influencer o yung mga sa TikTok na lumalabas lang ng mga Kasi kanya-kanya na pong Lalo pagdating sa government natin, kanya-kanya na pong ano ba tawag doon? Yung mga trolls. Kanya-kanya ng mga trolls ba tawag doon? Yung mga nag-hire ng mga content creator. Kanya-kanya na. Kaya hindi mo na Kaya mag-iingat po tayo. Kaya sinasabi ko sa iba, huwag kang manood ng yung nagpa-flash ng ganyan. Ganun na naman, pa-flash ng ganyan. Kung gusto mo manood kayo mismong hearing. Kung ano talaga nangyari. No? Kasi yun yung nangyari nung hearing. Pero titignan lang po natin yung gaganon. Kasi kanya-kanyang iba-iba na. Naku po. Lalo po pagdating sa word ng Lord. Sabi, sincere devotion to the Lord. Sabi, marami daw po ngayon distracting influences. Social media, ang dami na po. Mga Kristiyano, distracted sa kung ano mga bagay. Para daw po ginagamit ng kaaway para tayo malayo sa devotion natin sa Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag, kapatid. These forces have absolutely no power or control over us unless we allow them to do so. Sabi, wala naman daw po itong control sa atin. Yung mga distracting influences na to, mga influencer na ito, wala naman daw po yung power or control sa atin unless or liban lang po kapag inalaw natin ito sa ating buhay. Ito Bible, ito cellphone. Kaya sabi ko po, di ba, paulit-ulit ako, nasa ating pagpili po. Napakahalaga ng pagpili natin sa panahon na ito. Bible, cellphone. Cellphone, Bible. Kaya kami po, all glory to God, talagang tinitrain namin sila Ahava, sila Israel. Kahit bata pa kayo ng Bible. Kahit bata pa kayo, kayo ng mga verses. Mag-worship kayo, mag-pray kayo. Lagi namin sila, pinagpipray namin sila. Sasabihin ni Ahava,
Pag nakakalimutan po namin halimbawa mag-pray, Mami, let's pray first. Oh, buti may taga-paalala. May taga-paalala. Alam niyo po, ito nakakatuwa. Sa eroplano, si Israel, Pastora Cynthia, ako. Tapos si Pastor Jum, si Ahava. Gusto ni Ahava na dun siya tumabi kay Mami Cha. No? Tapos para sa bintana, umiiyak, I want to, Mami Cha, and I want to, window daw. Si Israel nandun. Sabi ko, nak, baka pwede mo pagbigyan si Ahava. Sige na, si Israel kasi gustong-gusto rin doon sa window. Siyempre, para makita yung mga mabilis naman siya, tumayo din siya. Umano po siya. Sabi ni Pastor Cynthia, ang bait talaga ni Kuya Israel. Pag-upo ni Ahava doon. Alam niyo po, kasi may nakatabi doon sa, nila pastor sa window nila pastor. Maya-maya may tumayo po at tinawag yung katabi ni pastor na nasa window. Di tumayo, umalis. Sabi ba, di si Israel na, yung pwede makaupo na doon sa window. Wala kami kaalam-alam na ganun po, walang ganun. Kasi di ba, meron ka na talagang seat, na dyan, may seat ka na dyan. Biglang umalis yung nandoon. Sabi ni Pastora Cynthia, grabe talaga, ang bilis ng reward ng Lord kay Israel. Tingnan mo. Biglang umalis yung wala namang, di ba pag nandun ka na, may nakita po, may katabi po kaming artista doon, si Megan Yang. Pero, grabe po no? Sabi, yun talaga nasa pagpili po natin sa panahon na ito. Pipiliin mo ba manood ng TV o pipiliin mo kausapin mo na ang Lord? Sabi, wala daw pong kapangyarihan yung mga distraction na iyan sa atin unless we allow them to do so. Nasa sa atin po iyan, kapatid. There must be within each of us an active resistance to anything that will hinder our times of fellowship with the Lord. Tingnan mo naman yan, kinuha ko ulit Naalala niyo ba yan? Dati ko pa yan inilagay. Piruin mo naman, ang dami niyang pinagdaanan, buhay pa rin siya. Kailangan may active resistance na sa kabila ng ang daming mga nangyayari sa iyo, mga challenges, hindi ka papapigil doon sa fellowship niyo ng Lord. Doon sa secret place niyo ng Lord. Kahit nasasabihin mo, nasa tindahan ka, worship the Lord kahit sa tindahan. May mga umaatake sa'yo, mas lalo ka mag-worship sa Panginoon. Huwag mong hayaan, pigilan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong hayaan, pigilan ka ng kaaway. The Lord will not override our will. He will guide us, but we are given the freedom to choose our level of response to Him in every area of our life experience. Nasa sa atin po. We must abide continually in an attitude of choosing to respond to His wooing our hearts into this place of a secret abode of intimacy with Him. Nasa atin pong pagpili. The enemy's strategies that pull away from this secret place are many and manifold. There continually lurks in the shadows of the desire of success. Pansin niyo po ba ang mundo ngayon? Ang dami ngayon, etong gusto, success. Sabi, ginagamit din ng kaaway iyan para tayo ay malayo. Recognition and earthly security against what might happen. Yan ang gusto ng mundo ngayon. Recognition. Yung makilala siya. Kailangan familiar siya. Kailangan sikat siya. Parang naalala ko yung may kasama nga kami artista doon po. Kausap ni Pastor yon, yung artista na yon. Sabi ko, nakalimutan ko lang yung pangalan. Sabi ko pa nga, Pastora, artista po yan. Parang yata, Miss Universe. Hindi pala Miss Universe, Miss World. Miss World. Kausap na ni Pastor, nagaganyan sa sinisenyasan ko si Pastor. Hindi niya maintindihan. Sabi ko, artista yan. Hindi, nagaganon na kakato. Sabi sa kanya, Kuya, sulit na sulit ang iyong bakasyon 3 maleta dala mo. Kasi siya taga-buhat namin nila. Pastor.
Sulit na sulit. Pero alam mo, nakita namin sa kanya yung, ang simple. Alam mo yung buhat pa niya yung anak niya, gaganon-ganon sa anak niya. Pero ang ganda niya. Pero wala sa kanya yung sasabi mo, yung sinasabi dito, recognition, kailangan sikat ako, kailangan ano ako. Kasi, ayun, dapat may special treatment, o may mga bodyguards, may mga security. No? Nakita namin sa kanya, ano kaya nga kausap lang ni Pastor, sinasabi ko, nalaman ni Pastor, late na. Hindi pala niya kilala. No? Pero marami daw pong tao ngayon, ayun ang strategy ng kaaway. Gusto ng marami tao ngayon, success. Di naman po masama yan, pero kung yan ang hanap-hanapin mo. Yung iba, ayaw na pong mag-asawa. Gusto na lang magpayaman. Basta may sports car. Basta merong mga aso. Pwede na. Yun na yung kanilang pamilya. Yun na. Alam niyo po, pansin na pansin ko po talaga. Kayo po ba napapansin niyo yan? Kasi, halimbawa, hawak ni Ahava si Omelet, yung aso po namin. Biglang may sasalubong sa kanya, mag-asawa, babae, iba-iba. Ay, baby! Kala ko po si Ahava yung sinabing baby. Yung aso pala. O kaya sabi, ay, ang cute naman ni baby. Pag ginawa ang ganun, ay, yung aso pala. hindi na yung tao. Ilang beses na ganun. Ilang beses, ay, ang cute ng baby. Hindi na yung bata, yung ano na, yung aso na. Naku po, ganun na. Kala ko kung sino sinasabing baby. Pag hawak ng ganun, ay, yung aso pala. Sabi, if we allow these things, we'll step forward, obscured Jesus. We easily forget His promise. Basahin po natin. Ano daw po itong 16:13 nandyan? In the world, you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi mo sa katabi mo na overcome na ng Lord ang world. Amen. Jesus is saying, basahin nga po natin ito, 1, 2, 3, 4. Do not fear. In me you will have peace. He has promised to care for us, for He is our shepherd. As we have need, we can freely partake of all that we won on the cross in our behalf. Kapatid, binigay ng Lord yan. Partaker tayo kung ano yung pinagtagumpayan ng Diyos sa cross. Kaya anuman po yung anxiety, wag mong tanggapin iyan. Anuman sakit, wag mong tanggapin iyan. Kasi pinagbayaran na yan ng Lord by His stripes. Sabi, by His wounds, we are healed. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.